Pag-asa, oras na makalaya. Yan ang layunin ng skills training na alok ng Quezon City LGU at isang hotel sa Persons Deprived of Liberty sa Quezon City Jail Female Dormitory. May unang balita si Nico Wahe. Kasabay ng pagsisilbi ng sintensya ng mga PDL o Persons Deprived of Liberty, ay nariyan din ang pag-asang sakaling lumaya ay maaari pa rin silang makapagsimula o ipagpatuloy ang mga naudlot na pangarap. Si Len, hindi niya tunay na pangalan, magtatatlong taon nang nakakulong dito sa Quezon City Jail Female Dormitory. Talagang nagbago raw ang buhay niya nang makulong dahil sa kasong syndicated estafa at nangangamba nung una na kung sakaling makalabas ay makapaghahanap buhay pa ba siya. Higit sa inyong kaalaman, kapag po ang isang tao ay nakulong at siya po'y nakalabas, nahihirapan po silang magkaroon ng trabaho agad. Kaya para hindi mag-back to zero sakaling makalabas, ay sumama siya sa mga nag-training na PDL ng Basic Housekeeping Skills na proyekto ng LGU ng Quezon City katulong ang isang hotel sa lungsod. We built an exact replica of a hotel room inside the facility so that when they train for 100 hours, they can also practice the skills. So that's how we wanted. But the end goal is for us, once they graduate, we want to offer the employment, the opportunity to work, in the hotel as housekeeping room attendant. Successfully completed the skills training in basic housekeeping. Kahapon, isa siya sa 41 PDL na nakagraduate na sa programa. Sakaling makalaya ay maluwag silang tatanggapin ng hotel at ng LGU para makapagtrabaho. Ang kailangan lang daw gawin ay mag-exam sa TESDA para makakuha ng NC2 certificate at pwede na sila makapagtrabaho. Ngayon pa po na I'm equipped with skills and technique na natutunan ko po dito sa basic housekeeping training. Si Lea kasama rin sa mga graduate pero naabutan na ng paglaya niya noong Oktubre. 4 na taon siyang nakulong. Yun yung umpisa. Yung umpisa ng panibagong buhay na pagbabago na hindi na dapat na lumihis pa. Ang programa raw na ganito ng LGU at private sector nakapagpapababa ng bilang ng mga PDL na nakalaya pero bumalik sa kulungan sa parehong kaso o yung mga repeat offenders dito sa Quezon City Jail Female Dormitory. Dito mismo sa FD, kunti lang kanilang recidivism. Baka nasa 10% or below. So kumpara sa national statistics namin, sa Metro Manila mismo, NCR, malaki ang kakaibahan. 30 regular namin is average 30%. The city will penalize establishments that do not accept a skilled worker, a qualified worker, just because that person had a history na hindi nila nagustuhan. No? So bawal yan sa Quezon City. As you know, we are a very inclusive city. Ang isang nagkasala, hindi naman habang buhay na papasanin ang kanyang kasalanan. Darating ang araw na makalalaya at muling magsisimula. Ito ang unang balita. Nico Wahe para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.